Ano ka ba naman, Ven? Nahihilo na ako sa'yo, ha? Reklamo ni Monica habang nakatingin sa kanya. Kanina pa siya palakad-lakad sa harap nito, ngunit di niya pinansin ito, patuloy lang siya sa paglalakad-lakad. Tumayo na to upang harangan siya. Ikaw na babae ka talaga, ang kulit mo. Relax ka lang. Baka naman na traffic lang si Xander kaya di pa dumarating. Monica, hindi usong traffic dito. Nawiwindang na siya. Kanina pa umalis si Xander. May pupuntahan lang daw ito. Pero at 8 ng gabi, wala pa rin ito. Kaya tinawagan niya sina Monica at Renz upang samahan siya at kalmahin. Ay, kung sa bagay, komento nitong parang di naman nakikinig sa sinasabi niya. Naihilamos niya sa mukha ang palad. Monica, I am so worried. Nakakainis kasi yung laking yun eh. Ani niya at saka nanghihinang napaupo. Hey sweetie, relax ka lang nga. Darating din yun. Tsaka tatawag yun kung may nangyari eh. Tinabihan siya nito sa sofa. Eh paano kung patay pala yung phone niya? Paano kung drain yung battery niya? Paano kung... Ang nega mo naman, Venice. Anitong natatawa. Okay, ganito. Just think of happy thoughts para naman mabawasan yung anxieties mo, no? May stress ka lang dyan sa ginagawa mo. How can I think of those? Eh di lalo ako mawiwindang kasi siya yung naiisip ko kapag automatikong napatigil siya sa sasabihin. You're the one who said that. Humagikik si Monica. The truth shall prevail. Prevail ka dyan? Ano? Eh si Sander lang yung naiisip mo kasi siya yung nagpapasaya sa'yo. Tudyo nito. Hi Venice, nakakatawa kayo. Napanguso siya. Sakto naman bumukas ang pinto. Venice, tawag sa kanya ni Renz. Napatayo siya dahil sa kakaibang tono nito. Para daw nag-aalala at merong di masabi sa kanya ng diretsyo. Bakit? Ano nangyari? Si Sander. Nilapitan niya ito. What happened to Sander? Agad na puno ng kaba ang dibdib niya. Umiling ito. Renz, speak up. Tell me what happened. Better get here as soon as you can, Venice. Xander is... Di niya na pinatapos pa ito. Saglit lang niyang nakita makahulugang tingin ng mag-asawa at di niya na pinansin ang mga ito. Walang lingon-likod, dumiretso siya palabas para bumaba sa first floor. Napasunod na lamang ang mga ito sa kanya. Pagdating niya sa lobby, nagtaka pa siya na walang taong makita roon. Dinala niyang paningin at nakitang isang napakadapang lalaki. Nakilala agad niya ito. Xander! Tilin niya at agad nilapitan to. Nanlaki ang mga mata niya nang tuluyan siyang makalapit dito. Kapag kway natutop niya ang kanyang bibig. Written on his back were the following words. Venice Contreras Garcia, I love you so much. Marry me again, please. Nabigla siya nang bigla itong gumalaw at nangalumbaba habang nasa ganong posisyon. Si Renz talaga ang bagal. Kanina pa kita pinatawag sa kanya. Do you like it? Tanong nito sa kanya na malapad ang ngiti. Eh kung tinatadyakan kaya kita ngayon dyan. Namewang siya at nailing na napabuntong hininga. Alam mo ba kung gaano mo ako pinag-alala? Tumayo si Xander. Ang tagal kasi ng preparasyong ginawa namin dito sa babae. I'm sorry sweetheart. Niyakap siya nito. Napangalang siya na may tumama sa mukha niyang malambot na bagay. Kung di siya nagkamali, petals yun ng bulaklak. Napatingala siya upang tingnan kung saan ang galing iyon. Nakumpirma niya to na makita niyang may naglaglagan ng petals mula sa itaas. She did not know what to say. I love you, Venice. I love you and I won't take no for an answer. Bulong nito sa kanya. Masyado nang mahal ang nagastos ko. Tinampal niya ito. Joke lang. Natatawang hinalikan siya nito sa noo. Of course, handa akong ubusin lahat ng pera ni na daddy para sa'yo. Pera ng daddy mo? Oo, wala pa nga yung mana ko eh. Kaya kanila muna yung uubusin ko. Puro ka talaga kalukuhan. Nakakainis ka. Muntik na ako mabaliw kakaisip kung ba't di ka pa umuwi. True. Sabad ni Monica ang nasa likuran pala nila. Kung nakita mo lang ang itsura niyang asawa mo, Xander. Oo nga, para lang pinagsakluban ng langit at lupa. Sang-ayon ni Renz na nakasunod kay Monica. Hey, magkakasabot na naman kayo? Tumaas ang isang kiling ni Venice. Kaya pala ayaw siyang pababain ni Monica kanina para hanapin si Xander dahil maging ito'y kasabwat sa nihandang sorpresa ng asawa niya. Medyo, natatawang wika ni Monica. Nakakainis kayong tatlo? Palagi yun na lang kung pinagkakaisahan. Natatawang hinalikan siya ni Xander. Kasi ang saya mong surprise, dear. Ang palakpakan ng mga naroroon ang siyang nagpahiwalay sa magkahinang nilang mga labi. O ano na, magpapakasal na ba ulit kayo?
Pangungulit ni Monica. Aba, bilisan nyo na at nang makaabay pa ako. Venice? Baling ni Xander sa kanya na parang hinihintay kung anong isasagot niya. Ngumiti na siya. Gusto ko rin namang makasal sa normal na paraan sa pagkakataong to. Yung hindi napipilitan at napaghandaan namin na maging asawa ko. So, nananansiyang sabi nito. Oo, papakasalan na nga ulit kita. Jairo Xander Garcia? Junior, dugtong nito. Oo na. Sure, nanlalaki ang mga matang tanong nito. Ayaw mo. Sa pagkabigla niya, napatalon ito. Oh my God! Thank you! Thank you, Venice! Hoy, ang OA naman! Natatawang pinigil niya ito. Para ka namang timang dyan? Ginagap nito ang dalawang kamay niya. Tsaka nila sa mga labi at tinampian ng mumunting halik. You don't know how happy you've made me, honey? Yes, ikakasal na ulit sila. This time, maayos at normal lang lahat. Singit ni Monica. Lumapit pa ang dalawa sa kanila para makipagbeso-beso. Dati naman silang mortal na magkaaway. Ngayon, masayang-masaya ito para sa kanila. I'm so happy for you, Ven. Nabawasan na yung guilt ko sa ginawa ko sa iyo noon. Lalo na nakikita ko ngayon kung gaano ka kasaya. Thanks, Monica. Nakangiti ang niyakap niya ito. Matagal na yun. Wala na yun at matagal ko nang kinalimutan yun. Tsaka it has brought me the best thing anyway. Imagine kung di nangyari noon hindi ako maging ganito kasaya ngayon, di ba? Pare, congratulations uli. Tinapik ni Ren sa balikat si Xander pagkatapos itong humalik sa pisngi niya. I am so happy for you. Thank you, pare. Thank you sa tulong ni Monica, sabi ni Xander dito. Sure, what are friends for? Ani Monica na nakipagbeso din kay Xander. Alagaan mong mabuti yung babaeng yan, ha? Siyempre naman. Niyakap siya ni Xander. Mahal na mahal ko ata to. May pagmamalaki pa sa tono nito. Nakakakilig kayo. Bulalas ni Monica. Alam nyo, isa na lang kulong sa inyo. Anak, kailan ba kasi yun? Napatawa si Xander. We are working hard on it. Pilyong sinulipan siya nito. Ay, may ganon? Humagikik si Monica. Ikaw, Vinisa, hindi mo nakwento sa akin yun. Kahit kailan talaga, Monica, ang bruha mo. Sabi niya sa pagitan ng pagtawa. Hoy, masama bang malaman ko yun? Siyempre alam ko rin yun, ginagawa rin naman namin ni Renz yun, no? Sabay-sabay pa silang nagtawanan sa sinabing iyon ni Monica. Hey, hindi pa tayo kakain? Singit ni Renz maya-maya. Aba, nakakapagod din namang makipagsabwatan sa kalokohan nitong si Xander. Oo nga pala. Pinalabas na ni Xander ang mga pagkaing ipinahanda. Maganang kumain ang lahat. Maging ang mga crew na tumulong kay Xander kasabay nilang kumain. Di may pagkakailaang saya sa mga mata dahil sa nagaganap na proposal. As for Venice, it was the happiest moment of her life. Lahat ng hiniling niya sa Diyos ay natupad na. Sana lang di na yun matapos pa. Bakit kambal ang gusto mo? Tanong ni Venice kay Xander. My mother has a twin sister at ang cute nila. Napatingin si Venice kay Xander. Nandoon sila sa terasa ng barko. Tapos na ang 5 araw nilang pananatili sa pinaka-espesyal na syudad para sa kanilang dalawa at pabalik na sila sa Pilipinas. May kakambal sa Tita Faye? Tita Faye? Kunot noong tanong nito. Ano ka ba? Mami mo yun, no? Natatawang pahayag nito. Natawa rin siya nang ma-realize ang sinabi. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya sanay. Oops, sorry, I forgot. Yeah, she has a twin sister, si Tita Kay. Nasaan siya? Si Tita Kay, nasa Pilipinas. Doon sila nakatira ng pamilya niya. Nandun ba siya nung kasal natin noon? Yeah. Bakit di mo siya pinakilala sa akin? Nasaan siya noon? Natahimik ito. Di niya alam kung bakit tila nag-isip to ng malalim at di sinagot ang tanong niya. Hey, untag niya. Bakit di ka na nagsalita dyan? Venice, kung sasabihin ko ba sa'yo kung ano yung role niya sa kasal natin dati, hindi ka mabibigla? Sa halip ay sabi nito. Bakit ako mabibigla? Kinakabahan siya sa inaakto nito. Parang balisa ito at di malaman ko anong sasabihin sa kanya. Nakailang buntong hininga muna ito bago nagsalita. Proxy siya kay mommy. Ilang sandali munang dumaan bago tuluyang rumehistro sa isip ni Venice ang sinabi nito. Proxy sa mommy mo? Tumango ito. May bahid ng pag-aalala sa mata nito. Venice, so hindi alam ng mommy mo yung kasal natin? Madiin niyang tanong. Venice, let me explain. Nakaramdam siya na matinding galit dahil sa kalamang iyon.
Ganun ba siya kawalang halaga rito noon kaya maging magulang nito hindi alam ang naging kasal nila? Dahil sa isipin yon, isang kutob ang nabuo sa puso niya. Xander, meron pa bang ibang babae sa buhay mo? Nanginginig ang boses niya. Alam niyang maaaring ikadurog ng puso niya ang magiging sagot nito, ngunit kailangan niyang malaman iyon. Lumambong ang ekspresyon ng mga mata nito at tila nag-ipon muna to ng lakas ng sapat upang masagot ang tanong niya. Venice, nung nasa States ako, I was with Cristel. I had to stay beside her. Tinaas niya ang kamay para patigilin to sa pagsasalita. Yun ba lang dahilan kung bakit iniwan siya nito? Pinagpalit siya nito sa ibang babae? Sapat na ang narinig niya para lamunin ng galit ang puso at isipan niya. Ayaw na niya nang marinig pa ang sasabihin nito. Venice, listen to me, please. Wag na wag ka magkakamaling sundan ako, Xander. Get lost. Yon ang mga huling katagang binitiwan niya bago siya tuluyang tumalikod. She was hurt. Gusto niya samparin ang asawa ngunit di niya magawa. It really hurts. Isang maling akala ang dahilan ng pagpapakasal ni Venice at Xander noon. Naabutan sila noon ng nanay Escania sa kwarto habang walang suot na kahit ano, kaya pinilit sila ng mga itong magpakasal. Bagaman walang nangyari sa kanila noon, hindi naniwala ang mga ito. Huli na nang malaman nila na si Monica ang may kagagawan kung bakit sila humantong sa ganong sitwasyon. Nang graduation party, pinagplanuhan pala nito ang pagganti sa kanya. Hindi nito nakalimutan kung paano to napahiya ng ball, kaya nilagyan nito ng ecstasy ang alak niya. Sa naganiti nito ay ganong paraan nito makakaganti sa kanya. Hindi sinasadya si Xander ang nakainom noon. Kung di nangyari yun, marahil naging maayos ang lahat sa pagitan nila ni Xander. Nangilid ang luha ni Venice sa pagkaalala ng nakaraan. Her bitter past with Xander and their more bitter present. Pinahid niya ang mga luha. Tama nang iniiyak niya para dito. She had to do this para matahimik na siya. Masakit man, pero kailangan niya magdesisyon. Pinuntahan niya si Xander sa opisina nito upang dalhin ang annulment papers na una niyang inasikaso pagbalik nila sa Pilipinas. What? Nakakunot noong tanong ni Xander pagkaabot niya sa mga papeles. Ano mga ito? Sign it, Xander. Ako ni mismo maglalakad para madeklarang null and void ang kasal natin. Sabi niya ritong walang ekspresyon ng mukha. And here is your damn ring. Aniya at saka binato dito ang wedding ring nila. No! Tumayo to at halatang nagulat sa ginawa niyang desisyon. Ano to? Hindi ako papayag, Venice. Hindi ako papayag. Umiling siya. I've made up my mind. Di na ako magpapakasal sa iyo ulit. At gusto ko lang tuluyang ipawalang bisa ang kasal natin noon. Nanggigigil na hinawakan nito ang braso niya. No, Venice. Hindi ako papayag. Hindi ko pipirmahan ang mga papeles na yan. Come on, Xander. Hindi na tayo magkakaayos pa. Nagkamali ako nung umasa ako na kaya pa nating ibalik ang dati. Ayoko na. Masyado nang masakit ang mga nangyayari. Lumambot ang ekspresyon nito. Venice, please. Hindi ko makakaya kapag nawala ka pa sa akin. I love you. No, Xander. Pirmahan mo ang mga yan kung totoong mahal mo ko. Huwag mo na akong pahirapan pa. Binawi niya ang braso mula sa pagkakahawak nito. Marahas na umiling si Xander. Mahal kita at ayaw kitang mawala. I won't sign these papers, Venice. Nakikiusap ako sa iyo, Xander. Huwag mo na akong saktan pa. Nakikiusap din ako sa iyo, Venice. I swear. I will find 1,000 reasons para hindi mo maisip ang muling paglayo. Pahayag nito. Nasasaktan din ako at nararamdaman ko rin ang sakit na naidulot ko sa iyo. Please let me explain. Huwag ka muna magdesisyon nang hindi mo pa nalalaman ng totoo. Humugot siya ng malalim na hininga. Kahit ano pa ang sabihin nito, hindi na magbabago pa ang isip niya. I'll be back to get those signed papers. Aniya. At kung iniisip mong punitin yan, kaya ko magpagawa kahit ilang kopya pa. Bago pa niya to tuluyang talikuran, napasabunot to sa sariling buhok. Di pa man siya nakakalabas sa opisina nito, narinig niya nang muli itong magsalita. Bakit nangyayari to? Alam ko kasalanan kong lahat pero hindi mo pa alam ang buong katotohanan, kaya hindi to dapat mangyari. Hindi ako papayag na muli kang mawala sa akin. I've already been through so much to win you back. I even sacrificed my own happiness to protect you. Hindi ako susuko, Venice. Nakaharap si Venice sa kanyang laptop. Nakatuon ang atensyon sa ginagawa. Nagulat siya na makita si Xander na nakatayo sa pintuan. Kitang-kita sa anyo nito ang pangangalumata. May bigote ring tumutubo sa paligid ng bibig nito. Anong ginagawa mo rito? Formal niyang tanong. Sa halip sumagot, lumakad to palapit sa kanya. Kapag kway tinukod ng mga braso sa harap ng mesa niya.
Tinitigan siya nito ng mataman. Hindi ka na dapat pumunta rito, Xander. Buo ng pasya ko at hindi din magbabago pa. Matigas niyang wika nang iniiwas ang mata dito. Now if you please. Huwag kang magsasalita ng tapos, Venice. Gumagaralgal ngunit matigas nitong sabi. Hindi ako papayag na makipaghiwalay ka sa akin. You cannot change my mind. I may not be a lawyer but I know my rights. Di sapat ang dahilan mo para payagan ng korteng maghiwalay tayo. Hindi pa ba sapat na dahilan na hindi mo ginampanan ng obligasyon mo bilang asawa sa akin? Samantalang may kinakasama kang ibang babae sa ibang bansa. Mapait niyang sambit. Hindi pa ba sapat para sa iyo yon, Xander? Hinampas ni Xander ang mesa. Stop being so immature, Venice. Bakit ba ayaw mo akong pakinggan? Ikaw lang ang babaeng pinakasalan ko at wala akong kinasamang ibang babae sa ibang bansa. You want me to believe you? Hindi ba't ikaw lang nagsabing magkasama kayo ng babaeng nun habang nasa ibang bansa ka? Xander, whatever you do, I won't believe you. Pinal niyang sabi. Now get out of my sight. Venice, I said get out of my sight. Napapikit ito sa sinabi niya. Batid niyang nasasaktan to sa ginagawa niyang pagtataboy, pero yon ang kailangan niyang gawin. Okay, I will leave, but remember this, Venice. I will never let you go. Anito at saka tumalikod at lumabas ng pinto. Nangihinang napasandal siya. Parang biglang sumakit ang ulo niya. Mula nung malaman niya ang katotohanan, di niya na kinausap pa si Xander. Kahit pa nga halos ginawa na nitong lahat ng paraan para lang makapagpaliwanag sa kanya. Di pa rin niya to binigyan ng pagkakataon. Ayaw na niyang makarinig ng kahit ano pang kasinungalingan mula rito. Lalo lamang siyang masasaktan. Nung makabalik sila ng Pilipinas, agad niya nang insikaso ang mga papeles para sa kaso ng annulment nila. Nasasaktan siya sa isiping iyon. Mas nasasaktan siya kapag naiisip niya ang ginawang panluloko sa kanya ni Xander. All this time, habang mag-isa niyang iniinda lahat ng sakit na dinulot sa kanya ng pag-iwan nito, masaya ito sa piling ng ibang babae. Masyado namang natapakan ng pagkatao niya. Walang natira para sa sarili niya. Muli niyang binasa ang annulment papers nila at tuwing ginagawa niya yon, tumutulo ang mga luha niya. God knew how much she wanted to stop crying. But she was in so much pain. She wanted to yell. Masyadong masakit tanggapin na dalawa sila sa buhay nang kaisa-isang lalaking pinagbigyan niya ng lahat-lahat sa kanya. She couldn't work anymore. Di na gumagana ang isipan niya. Dinampot niya ang handbag niya at dire-diretsong lumabas para makapag-isip-isip. She needed a break. Pagdating sa bahay, agad tinungo ni Venice ang kwarto niya. Muntik pa siyang himatayan ng madatnan doon ang asawa na kanina lang ay kausap niya. What are you doing here? Ngumisi si Xander. Huwag mong sabihing pati ang bahay natin ipagdadamot mo rin. It is still my property, remember? You know what? You're insane. Pwede bang makaramdam ka rin naman kahit papaano at dumistansya ka sa akin kahit konti lang, Xander? Dumistansya ka naman. Kibit balikat lang ang sinagot nito. Tumayuto at kumuha ng damit sa closet. Xander! Napipikong bulyaw niya. At sobrang at home pa ang bakulaw. What? Di siya nilingon nito bagkos, nagpatuloy ito sa pamimili ng damit pambahay na isusuot. Nilapitan niya ito at saka marahas na iniharap sa kanya. Ano bang gusto mo? Pakinggan mo ko. Tinitigan siya nito. Di kita papakinggan kahit anong gawin mo. Then I won't listen to you too, para fair. And besides, na baka nakakalimutan mo, bahay ko rin to. Regalo to sa akin ng mommy ko. Tinalikuran siya nito, saka dumiretso sa banyo. Nanggigigil na napaupo sa kama si Venice. Tila lalong sumakit ang ulo niya. Nangihina siya. Bakit ba wala pa rin siyang magawa kapag si Xander ng kalaban niya? Napaungol si Venice nang maramdamang humiwalay na sa labi niyang malambot na bagay na kanina lang nakapatong doon. Nagmulat siya ng mga mata. Namulatan niyang nakangiting mukha ni Xander. Good evening, honey. Anito habang pinaglalakbay sa mukha niyang mga mata. What are you doing here? Halos paanas na lang niyang tanong. Tilangka niyang bumangon ngunit muli siyang napahiga dahil nasa pagitan siya ng mga braso nito at nakatuon sa kama. Ano bang... You still want me, Venice? Hindi totoong gusto mo nang maghiwalay tayo. Putol nito sa mga sasabihin pa niya. Pwede ba, Xander? Tila siya napapaso sa posisyon nila ngayon. Idagdag pa ang hindi komportableng pagkakahiga niya. Nababaliw ka na and you were taking advantage of me while I was sleeping. No, I'm just telling you the truth. Anito. Sa nakikita kong reaksyon mo sa ginawa kong pagtitake advantage sa pagtulog mo kanina, I have concrete proof sa mga sinasabi ko at kaya kong pangatawanan yon, Venice.
Doon niya naisip patulog sa guest room dahil ayaw niyang makita si Xander. Sa tansya niya, 1 oras pa lang siyang naiidlip nang managinip siyang naroon ito at tinahalikan siya. Hindi pala yon isang panaginip. Totoo palang dinadampian nito ng halik ang mga labi niya habang tulog siya. Pwede rin ba, Venice? Magpakatotoo ka. Why can't you admit that you don't want us to be separated? How dare you? Sa tingin mo ba hindi masakit malaman na kaya ka lumayo sa akin dahil hindi na ako makapagpapasaya sa'yo? For God's sake! Kung pinapakinggan mo na ba naman kasi ang paliwanag ko, di sana di kayo natakan ang insecurities mo at ng pride mo na abot hanggang langit? Natumbok nito ang tunay niyang nararamdaman. She felt insecure. Di niya matanggap na hindi ito kontento sa kanya, gayon kulang na lang ibigay niya rito pati ng buhay niya. You know what? Kaya ka nagkakaganyan kasi ayaw mong makinig. Ayaw mong magpatalo. Basta ka nalang nagdedesisyon kahit di mo pa pinag-iisipan at inaalam ang lahat. Bakit pagdating sa akin, hindi mo ma-apply ang galing mo? I hate you. I hate you. Singhal na rito. Anong karapatan mong questionin ako? Because you're not being fair with me. At bakit ako magiging patas sa'yo? Iniwan mo ko? Ang mga labi ni Xander ang pumutol sa mga sasabihin pa niya. Nilagay ang kamay sa dibdib nito, ngunit di niya gawang itulak ang asawa. Simply because she also wanted his kiss. Although she did not want to admit it, she missed her husband badly. Sa 1 buwan na tinikis niya ito, tumindi ang galit niya para dito, subalit ganoon din ang pananabik niya. Masyado siyang na-spoil sa pananatili nila sa Italy at hinahanap-hanap niya iyon. Ngunit dahil sa pride, hindi niya magawang magpakababa at tawagin ito upang sabing na-miss niya ito. You still taste awesome. Bulong ni Xander sa kanya. Barbaro, who does? Bulong din niya. Whatever you say. Gumapang ang mga labi nito sa leeg niya. Kahit di sila magsalita, their bodies responded to each other. Naramdaman niya ang kamay ng asawa na unti-unti nang ibinababa ang suot niyang nightgown. Gustong pigilan ng isip niya ang mga pangyayari, subalit iba naman ang gusto ng puso niya. Oh, how I've missed this man. At sa pagkakataong ganon, puso ang nangingibabaw. Ang pagkakawari na 1 buwan tila ba napakatagal para lubos silang madarang sa apoy. Ang anumang galit at hinanakit ni Venice na wala sa isipan niya. Ang tayong alam niya ng mga sandaling iyon, gusto niya ang pakiramdam na kasama niya ngayon ang lalaking minamahal niya. She took Xander's clothes off, kung paano hindi niya alam. After a while, their bodies merged. You are making me crazy. You're making me lose my mind. Sambit ni Xander nang halikan niya ito. She already had totally lost control of her senses. Masyado na siyang nadadala sa sitwasyon nila. Sinamba ng mga labi niya ang bawat parte ng katawan nito, and that was what pushed him to make love to her. Sa pagkakataong yon, ang lahat nalimutan na nila. Ang annulment, ang pagdaramdam, ang sakit, ang nakaraan. Ang tanging natitira ay ang umaapaw na pagmamahal na ipinadarama nila sa pamamagitan ng halik na pinagsasaluhan nila. Halos sabay pa silang napahugot ng hininga nang matapos ang pagdiniig na iyon. Walang salitang namagitan sa kanila ng ilang sandali. I can only make love to you. You are my one and only. Basag ni Xander sa nakabibinging katahimikan. Sinulyapan siya nito. Tsaka pumihit para sa kanya at niyakap ang mga braso sa bewang niya. Huwag mo kong daanin sa yakap. May nangyari ba sa inyo ng babaeng yon? Punong-puno ng selos ang tinig niya. Wala nga. Seryoso tong tumingin sa mga mata niya. I think this is the right time to talk about this. Kung may galit pa man siyang natitira para dito, nahihirapan siyang kapain iyon. Nagdesisyon siyang pakinggan ang paliwanag nito. Cristel was my best friend. I admit, I loved her. Nang umalis ako para mag-aral dito, I promised her I will come back. I said I was going to marry her someday, but then I met you. Bahagya tong tumigil at mula noon, nagulo na ang sistema ko. At nakakagulo lang pala ako. Ngunit hindi niya nais sa tinig iyon. Nagpatuloy ito. The night after that party, my mom called to tell that Cristel was dying. Tila may bumikig sa lalamunan nito, that she had bone cancer and that she was going to die soon. Gulong-gulo ko noon. I had to marry you, but I also had to see my best friend before she died. She was shocked all this time. Maling-mali pala siya ng panghuhusga. Ngayon niya na-realize na immaturity nga ang pinairal niya. Oh my God, Xander! Yun ba ang totoong dahilan kaya mo ko iniwan noon? Nung nalaman kong tungkol sa karamdaman ni Cristel, naisip ko, panahon na siguro para bumalik ako ng States. Pareho tayong hindi handa na nagpakasal tayo, pero sa ating dalawa ikaw ang mas inaalala ko.
Marami ka pang pangarap sa buhay at ayokong ako maging dahilan para hindi mo matutupad ang mga yon. Gusto ko ipagpatuloy mo ang mga pangarap mo kahit wala ako sa tabi mo. Pwede namang magkasama tayo habang tinutupad ko ang pangarap ko, hindi ba? Yun din ang sinabi mo sa akin noon. Hindi mo ba alam mas lalo mo ako nasaktan sa ginawa mong pag-iwan sa akin? Alam ko, Venice. Alam kong pwede magkasama tayo, pero ayoko kitang idamay sa gulo ng pamilya ko noon. Mas pinili kong malayo sa babaeng pinakamamahal ko kaysa malagay din sa panganib ang buhay mo. Nagugulumihanan siya sa sinasabi nito. Marahil nabasa nito ang mga katanungan sa mga mata niya kaya't nagpatuloy ito. We have a business rival. Ilang beses ding nagpapadala ng mga threat ang mga yon sa buhay ng daddy ko. Nang malaman nilang akong papalit sa daddy ko, ako naman ang tinarget nila. Hindi ko yun sinabi sa'yo dahil ayoko mag-alala ka para sa akin. Napakarami mo ring problema noon, lalo pa nung magalit pa sa atin si nanay. Yun din ang dahilan kaya di nakarating si mommy sa kasal natin. Pinapunta na rin siya ni daddy sa States dahil nga hindi na kami ligtas dito sa Pilipinas. Umpisa rin yun ang pagiging maayos ng kanilang relasyon. My parents knew about our relationship. Inintindi nila ako sa desisyon ko noon at sila ang humiling sa aking pakasalan ulit kita para naman daw ma-experience silang umattend sa kasal ko. Inalagaan ko si Cristel habang nanatili ako roon. Gusto ka rin niyang makilala kaya lang hindi pa rin natitigil noon ang mga pagbabanta sa buhay ko. Ilang buwan ang lumipas bago siya kinuha sa amin. Ilang taon din ang binilong namin bago tuloy ang nahuli ang nagtatangka sa buhay namin. Naisip ko, mababalikan na kita sa wakas at gagawin kong lahat para hindi na tayo muling magkahiwalay. Lumamlam ang ekspresyon ni Venice. Sa dami ng sinabi nito, isa lang ang naiintindihan niya. Pinili nito ang kaligtasan niya at ang katuparan ng mga pangarap niya kapalit ng pagkawari nito sa kanya sa mahabang panahon. 3 years bago kita nilapitan uli. Buti na lang lampa ka nung nandun tayo sa cruise. Di na ako nahirapan kung paanong approach na gagawin ko. Pagbibiro na nito. Natawa siya nang wala sa oras. Nawala ng lahat ng agam-agam sa puso niya. So ngayon, ginaganyan mo na naman ako. Bakit? Magpapakipot ka pa? Ayan nga tumatawa ka na ulit sa akin? Nito. Bakit? Porke ba tumatawa ako natutuwa na ulit ako sa'yo? Sa halip patulan ng sinabi niya, pinagana nito ang kamay sa ilalim ng kumot. Xander! Tili niya nang maramdaman ang kamay nito. Don't tell me. Kailangan ko pa uling gawin ang ginawa ko sa iyong seduction technique para lang bumigay ka na ng tuluyan. Pilo ang iting naglalaro sa mga labi nito. But of course, I would love to do that again. I will always be ready to do that over and over again. Inilapit ito ang mga labi sa mga labi niya. Tinagon niya ang halik nito ng buong puso. I love you, Xander. Bulong niya. Nang maghiwalay ang mga labi nila, pinagsawa niya ang mga mata niya sa gwapong mukha nito. Ang tanging dahilan kung ba't ako nagalit sa'yo dahil mahal na mahal kita at nasasaktan akong isipin na hindi ka pala masaya sa piling ko. But I was wrong. I should thank you for being selfless para sa kapakanan ko. Shh! Nilapat ni Xander isang daliri sa mga labi niya. Enough! I understand. Alam ko kasing patay na patay ka sa akin kaya ka nagkakaganon eh. Natatawang nahampas ni Venice ang asawa. Napakakulit talaga nito at kahit nasa seryosong usapan na sila, nagagawa pa rin itong magbiro. Ang kapal mo talaga. Ewan ko sa'yo. So, i-atras mo na yung annulment, ha? Hinuli nito ang kamay niya. And we will get married as soon as possible, okay? Tumango si Venice. May dahilan pa ba para ituloy ko yon? I did not want to pursue that annulment in the first place. Good. I will make you forget everything again. Malagkit ang titig na binigay nito sa kanya. Epilogue. Mommy, we're home! Ang matinis na boses ni Miel ang umalingaw sa buong kabahayan. Napangiti si Venice nang marinig ang anak. Mula sa kusina, sinalubong niya ito, pinupog ng halik. Hey darling, where's daddy? Tinuro nito ang direksyon ng pintuan. Napatingin sa doon. Eksakto naman lumitaw doon si Xander, nakarga si Ciel, ang kakambal ni Miel. Hi mommy! Ani Ciel. Pinababa ito ni Xander, tsaka sumugod sa kanya ng halik. We've missed you, mommy. Pasabay na pahayag naman ng kambal. At na-miss ka rin ni daddy. Diba, daddy? Ngumiti si Xander. Oo naman, na-miss kang mommy ninyo. Anito, tsaka siya kinintila ng halik sa labi. I have missed you so much.
Sus, parang 2 araw lang eh. Corny mo? Sinundot niya ito sa tagiliran. Sus ka rin, kinikilig ka naman. Ewan ko sa'yo. Uy, may muling magkasabay na tudso ng dalawa na nag-appear pa. Ang sweet nila. Natatawang lumuhod si Venice para maging kapantay lang ng 5 taong mga anak. Kayong dalawa ha, marunong na rin kayo ng, uy, John. Siyempre, mana kami kay daddy eh, di ba Ciel? Oo naman. Natatawang tumayo na ulit si Venice. Ikaw talaga, pati ang anak natin nahahawa na sa'yo. Magaling ata akong magturo. Nakangiting inakbayan siya nito. Oo na. Siya nga pala, kaluluto ko lang. Tara na't na makakain na kayo. Siguradong gutom na gutom kayo sa biyahe. Kagagaling ng mga batang ito sa out of town sa Tagaytay. Blowout na rin yan dahil nagkaroon ng magandang deal si Xander sa construction firm nila. Gusto nga sana niyang sumama, ngunit napasabay sa importanteng kasong hinahawakan niya ang lakad. Isa na siyang ganap na abogado at kilala siya bilang isa sa pinakamagagaling sa bansa. 1 year after they got married for the second time, natupad ang pangarap ni Xander ang magkaroon ng kambal. She gave birth to 2 pretty princesses, Precious Miel and Precious Ciel. The twins were a blessing to them. Maganda ang takbo ng construction firm ni Xander at siya nga, ayun, at isa ng ganap na abogado. Napagtagumpay nila ang mga pagsubok ng panahon. Ang anumang nangyari noon na tabunan ng mga masasayang alaala ng kasalukuyan. Honey, untag ni Xander sa kanya. Kasalukuyan siya naglilinis ng kinainan nung lapitan siya nito. Yes, bahagya lang niya itong nilingon. Thank you. Sa pagkabigla niya, niyakap siya nito mula sa likuran. For what? Natatawang tanong niya. Nagulat ka na naman. For everything. For giving my life the most wonderful moments. Thank you for coming into my life. I love you so much. Ang corny talaga ng asawa ko. She smiled. But you are always welcome, honey. I love you too, with all my heart. Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Xander and Venice. Sana po ay muling nakapagbigay ako ng aliw at inspirasyon. Muli po, mula kay Ramea TV, lubos po ang pasasalamat sa inyo. God bless po.